na tayo ay nasa Advent, no? O yung first Sunday of the Advent. At tamang-tama po yung kanta ng mga kababaihan, no? Tayo po ay nasa Advent of Hope, no? Yan. So sa mga kalalakihan, no, para kumuha tayo ng tema, peace po tayo sa susunod na Sunday, no? Peace, no? Para hanap tayo ng kanta ng peace, no? Kapayapaan. Okay. So, ito po ay isang tradisyon natin bilang mga mananampalataya na tayo ay kumbaga sa ay natuon tayo sa linya o sineselebrate natin yung Advent. Ano ba yung Advent? Yung paghahanda, no, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. No? Kung napansin nyo rin yung mga messages natin, yung mga nakakaraan, we are talking about the second coming. No? At ang Pasko, ito yung binugunita natin yung unang pagparito ng ating Panginoong Jesus. No? So, ito po yung ating mensahe sa hapong ito ay may kinalaman sa pag-asa. No? Narinig nyo na ba yung the lollipop test? Sino yung nakakaalam ng lollipop test? The lollipop test. No? Siguro narinig nyo na to, hindi nyo lang alam na yun ang tawag, lollipop test. No? Merong, ito ay isang pagsubok na ginawa sa mga bata, no? Sa maraming school upang alamin kung hanggang saan yung kanilang tolerance sa pag-iintay. No, binigyan ng maraming bata ng lollipop. No? At ang sabi sa kanila, huwag nyo kakainin yung lollipop. Kailangan nyo maghintay ng 20 minutes. No? Pag hindi nyo kayo nagantay ng 20 minutes, hindi kayo bibigyan ng isa pang lollipop. No? Yun yung price nila. No? Another lollipop, kung sino man yung makapag-antay na 20 minutes na buksan yung lollipop, huwag kainin. At sabi doon sa mga survey at doon sa mga pag-aaral na ginawa na gano'n, maraming mga bata ang sablay. No? Kung kayo kaya yung mga bata na yun, tingin nyo, papasa kayo doon? Mag-aantay kayo ng 20 minutes? Tapos ang price ay isa pang lollipop. Siguro sasabihin ko, isang lollipop lang naman. Eto, may lollipop na to. Di kainin ko na din to. No? So, brothers and sisters, our message this afternoon is somehow related to waiting. No? Somehow related to waiting. And itong ating Bible character na pag-aaralan ngayong gabing ito ay maaaring hindi nyo kilala. No? At hindi ito hindi siya sikat. No? Wala siya sa manger. No? Wala siya sa, hindi nyo siya makikita sa mga symbols of Christmas. Pero napakalaki po ng contribution at bilang mananampalataya ay napakaganda ng halimbawang iniwan sa atin. At ito pong Bible character na pag-aaralan natin ay walang iba kung hindi si Simeon. Kilala si Simeon? No? Minsan nabanggit ng daddy yung daw hindi namatay. No? Hindi nga namatay si Simeon hanggang hindi niya nakikita ang ating Panginoong Jesus. No? So, the title of our message, brothers and sisters, is The Three Dimensions of Hope. No? The Three Dimensions of Hope by looking at Simeon. No? Three Dimensions of Hope. So, buksan niyo po yung inyong mga Biblia. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Luke chapter 2, verses 25 to 35. Luke chapter 2, 25 to 35. At sama-sama po natin basahin. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako
ng Panginoon. 27. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos nagpuri sa Diyos, "Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa iyong pinangako. Yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hindi at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel." Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binesbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa insiya ng marami, kaya mahayag ang kanyang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kabigatian para ng isang patalim na itinarap sa iyong puso." Pagpalain nawa ng bahagi ito ng kasulatan na ating pagbubulay-bulayan, tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo sa bawat isa. Marami pong salamat, Ama, sa pagkakataong itong muli na ibinigay niyo sa amin upang kami ay makapagtipon-tipon, makapakinig sa inyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami sa aming pakikinig. Makita po namin ang aming mga sarili, ang aming mga kalagayan, at makita namin, Panginoon, ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, Panginoon, marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So marahil yung iba sa atin ay narinig na o pamilyar kay Simeon, no? Meron pa siyang kasama. Sino yung kasama ni Simeon? No. Sino yung kasama ni Simeon? Baka sabihin niyo si Maria Clara. Saan yun, ha? No, hindi po si Maria Clara kasama ni Simeon. No, Sino? Hindi nyo maalala? May kasama siya, yung prophetess, si Hannah. Yan. No, parehong matanda yun. No? So actually, dalawa sila yung nakasaksi at dalawa sila yung may edad na. No? So, sino ba itong si Simeon? No? Ang Bible, walang masyadong description sa kanya kung hindi siya ay isang taong matuwid at siya ay nasa gulang na. No? Ipinakita talaga dito na siya ay may matanda na. No? Imagine niyo yung pangako ng banal na Espiritu, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang tagapagligtas. Kung sarap siguro no? O kahit magka-COVID siya, hindi mamamatay. No? Kahit magpasagasa siguro yun, hindi mamamatay. Meron mo, yun yung pangako sa kanya. So, yun yung ipinakita doon ng Biblia. Ngunit ang magandang makita natin dito, bagamat walang masyadong description, hindi sinabi kung ano yung kalalagayan niya, sino ba siya, ano ba yung dati niyang trabaho. Ang ipinakita doon ng Biblia ay siya ay yung taong matuwid at siya yung naglilingkod. No? Lagi siyang nasa templo. No? Iniintay niya yung pagdating ng Messiah. No? So, nung araw kasi, ito yung senaryo ng sinaunang baptism o dedication. No? Ito yung dedication. No, na-dedicate ni Maria at ni Jose ang ating Panginoong Jesus nung 8 days siya, dinala siya sa templo. No? So, yun yung senaryo doon. At bilhin nyo, ilang taon yung iniantay? No? Taon-taon siguro. O sabihin natin, maaaring nagbigay siguro ng hint yung sino man yung nagsabi kay Simeon, kung anong man yan, no? Na may pupunta diyang mag-asawa, may dalang sanggol. No? So, hindi natin alam kung gaano
yung senaryo dito ay napakatagal. Bilhin mo, hanggang hindi ka mamamatay hanggang hindi mo nakikita yung Messiah. No? So, unang makita natin dito, let us discuss the three dimension na sinabi natin kanina. The first dimension of hope is the act of hoping. No? Yung akto o paano ba maghintay. No? Paano ba siya naghintay ng may pag-asa? Alam niyo ba, in the Hebrew language, yung salitang hope is equivalent to wait. No? Galing na, no? Ang napakaganda, no? Kaya may subject kami ng Hebrew. No? Ang ganda nung mga, hindi siya tulad ng English language na parang masyadong mababaw. No? Ang Hebrew language ay napakalalim. Ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin ng hope sa kanila is wait. Diba? Parang yung tulad ng sinabi ko kanina, yung introduction natin kanina doon sa mga bata, na maghintay kayo ng 20 minutes. No? Tapos may hope kayo na ang pag-asa mo doon is mabibigyan mo ng prize na mayroon pang another lollipop. No? Pero sa Hebrew language, no, hope means to wait. No? So, ang isa pang analogy dito, when we study the Hebrew language, is the straight string. No? Yung mahabang pisik. No? Yung sa mga incheck. Di ba? Bakit yung mga incheck, may mga negosyo, 1 euro lang, nagtatagal sila, sasabihin surin brother doon. Kasi pastor, mahaba ang mga PC niyan. Di ba? Sabihin nun, mahaba yung kanilang pag-aantay. Di ba? Mahaba yung kanilang pag-asa. Umaasa sila na babalik din yung puhunan. Di ba? Hindi sila naiinip kahit konti-konti lang yung tubo. No? O kaya marami silang pang-abono. No? So, marami din na illustration diyan. Yun namang string of guitar. No? Na may nag-iintay daw to someone to play the music. No? So, waiting pa din. Yung pa rin yung pinaka-hard nung ibig sabihin nung hope. No? So, in our culture ngayon, di ba? Ang hirap mag-antay. Sino yung gustong mag-antay dito? Yung gustong mag-antay. Di ba? Wala. Kaya nga, culture natin ngayon? Ang dami natin instant, di ba? Instant noodles. Di ba? May mga microwave tayo. No? Ang ayaw natin ng matagal na proseso. No? May pressure cooker. No? Si brother doon, hindi gumagamit no? Mas masarap daw yung islo. Totoo naman. Pero ang kultura natin ngayon is ayaw natin mag-antay. No? Tapos meron pa sa Facebook yung 4 months daw na niligawan. No? Kung nakita nyo, 4 months na niligawan, tapos pinakain dun sa mamahaling steak. No? Tapos busted naman daw. Parang pinag-antay-antay ng matagal, tapos So, yun ang kultura natin ngayon. Ayaw na natin ng maghintay. Samantalang yung mga lolo't lola natin yata, pinaglingkuran ko ng matagal, umigib, nagsibak ng kahoy, di ba? Tagal-tagal nagantay. Kaya ako pag nandito, 2 months lang. Ito lang matagal kong niligawan. Next, love you. Anniversary ko natin dun sa nagpapalakas na. No. So, yun po yung kultura natin. No? Bilang mga tao, ayaw natin magantay. Pero brothers and sisters, in the life of Simeon, no? The way he waits, no? Hindi lamang po ito simpleng pag-antay mga kapatid, kung hindi he watches o he looks forward. No? Minsan kasi yung nag-aantay tayo na parang mahirap sa atin ang mag-antay, pero siya, no? Meron siyang pag-iintay na mayroong excitement. No? And he devoted a life that is a righteous life. No? Yun kasi ang mahirap sa atin ngayon. No? At bilang mga mananampalataya, bilang tayo ay church, no? Ito
ito po yung dapat natin gawin. No? Na maghintay sa ating Panginoon, na mamuhay tayo ng may kabanalan. Ang sabi po dun sa 2 Peter, chapter 3, verse 11, at dahil ganito ang mangyayari sa wakas ng lahat ng bagay, no? Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin nyo maging makadiyos. Yun po ang tagubilin sa atin bilang mga mananampalataya, mga kapatid, while we are waiting. No. Minsan kasi, there are many distraction ba yun? Nadidistract tayo. No? Maraming umaagaw ng ating atensyon at marami ang nagiging mas priority natin. No? Minsan kasi, sabihin na natin sa ating kalagayan ngayon, ano bang ginagawa natin? Di ba naghihintay na lang din tayo? No? Naghihintay tayo ng muling pagbalik ng ating Panginoon. Pero the problem of many Christians today, no, iba yung ginagawa nila while they are waiting. Habang naghihintay sila, iba naman yung ipinamumuhay. No? Kaya nga, hindi naman natin sabihin na, Pastor, paano yan? Lalo ngayon magpapasko. No? Marami tayong mga handaan, marami tayong mga gatherings. No? Hindi naman yata tama na magmukmuk na lang tayo. Hindi naman po ganun yung sinasabi. No? Hindi naman po sinasabi na i-avoid natin yung mga pleasures of life. No? Alam naman natin kung anong tama. Alam naman natin kung ano yung makakasama sa atin. Ano yung sinasabi ng Biblia tungkol doon sa mga mas dapat natin iwasan. So, brothers and sisters, every good thing must come from God at hindi po natin isipin na yung pleasure ay galing lagi sa kalaban. Lahat po ng ating tinatamasa, yung mga biyaya na yan ay galing sa Panginoon. At kailangan din po natin yan ma-enjoy. The one thing na kailangan natin laging isipin is what to prioritize. No? Kailangan matuto tayo mag-prioritize while we are waiting. So, another dimension is the reason. No? Bakit ba tayo may pag-asa? No? Bakit ba tayo may pag-asa? Kay Simeon, what was Simeon's reason for hope is that God has made a personal promise. No? Naranasan niyo na bang mapangakuan? No? Sino yung naranasan ng mapangakuan? Oo, pastor, ang dalas ng mga ako hindi naman nagbabayad. Utang pala, pangako palang magbabayad. Hindi lang po doon. No? No? Minsan, mahirap kasi mapangakuan No? Ako, I rather hear no. Mas gusto ko pa minsan masabihan ng hindi kaysa yung papangakuan ako tapos hindi naman tutuparin. No? Siguro lahat tayo gano'n, di ba? No? Mainam pa yung masabihan tayo, matanggihan tayo kaysa yung aasahan natin tapos hindi naman pala matutupad. No? Ang hirap namang maging kaisipan yung sanay tayong makarinig ng pangako tapos at the back of our minds, sinasabi natin, pangako ba ng pangako? Hindi mo naman tinutupad. Diba? Mas mahirap din naman yun. At mas mahirap tayong masanay na gano'n. No? Na pinangangakuan tapos hindi tinutupad. No? But the case of Simeon, brothers and sisters, personal. No? The Holy Spirit promised Simeon na hindi siya mamamatay. No? Hanggat hindi mo nakikita ang Messiah. No? So, God's specific promise to Simeon fits within His larger promise to the nation of Israel. So, ano ang promise dito? Na makikita mo yung consolation of Israel. No? Sabi, the term consolation of Israel is another term for waiting for the Messiah. No? Madalas natin narinig yan. No? Messiah. No? Sa mas familiar tayong sa atin is the Anointed One, no? The Savior, marami tayong terms na ini-incorporate natin, no? When we came across itong term na Messiah. So,
nakita natin dito na mayroong pangako. No? Brothers and sisters, alam niyo ba na lumipas ang mahabang panahon, no? Pagkatapos ng exile, no, ng mga Israelites, no, tahimik na. Halos wala nang mga prophets, wala nang masyadong hindi na masyadong nagpaparamdam, no? Ang Diyos sa kanyang bayan. At for the past 400 years, ito, no, nandito ang kasagutan. No? Nandito ang great plan ng Diyos sa kanyang bayan. No? Yung ipinadala niya yung kanyang anak. So, brothers and sisters, why would Simeon think that God would keep His promise? Bakit kaya inisip ni Simeon na tutuparin? Kaya nga, it's all about what? When someone promises us, it's all about who? No? Minsan kasi, kapag kilala mo yung nangako sa'yo, di ba? Kapag kilala mo yung nangako sa'yo, hindi ako bibiguin yan. Tutuparin niya. He is a man of honor, di ba? Yung may palabra de honor yan, pag nangako yan, tinutupad. Tapos may mga nangangako naman sa inyo na alam nyo na laging napapako. Di ba? Kaya nga dito, no, panatag si Simeon, no, kilala niya kung sino yung nangako sa kanya. No? At nakita rin niya, no, sabi nga natin, si Simeon tao simbahan ko eh. No? He is very, familiar siya, well-versed siya sa Old Testament. Alam niya kung papaano hindi pinabayaan ng Diyos ang bayan ng Israel, kung papaano ito pinalaya sa mga kamay ng Ehipto. Diba? So, kilala niya. No? Alam niya kung paano kumilos ang Diyos, kung paano nangako. No? So, brothers and sisters, have you experienced the promises of God na natupad sa inyong mga buhay? Siguro naman sa tagal natin ng mga mananampalataya, proven na natin, no? Na maraming pangako ang Diyos sa atin na hindi tayo na tinupad ng Diyos, no? So, in 2 Peter 3 verses 8 to 10, no, hayaan niyo po kung basahin ito. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na ang Panginoon na nasa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. No? So malalim to, pag-aaralan natin, hindi lang to ganun kasimple. No? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kung hindi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit, ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na upong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. So, in this passages, brothers and sisters, no, maraming itinuturo sa atin ito. No? It is a glimpse of the things that would happen, no? Na pwedeng mangyari, na mangyayari, no? Sa mga darating na panahon in the end times, no? Kung pag nag-aaral tayo ng eschatology, no? But the thing is, brothers and sisters, the hope, no? In the past messages, kaya nga kung baga sa kung ninanamnam talaga natin yung mga messages bawat Sunday, no? At binibigyan natin, no? Ako ay suggest na sana ma-realize nyo rin yung minsan yung parang bumubuo tayo ng scenario, bumubuo tayo ng storyline.
Sa panahon na tayo ay nagme-message, alam niyo ba, hindi lang yung basta tinatapik natin yung Sunday na yun. No? Merong purpose yun para ma-visualize natin. No? Kung maalala nyo, nag-parable tayo ng 10 virgins, no? May judgment day tayo, meron tayong mga messages about the rapture, end days. No? Ito ay preparation natin. No? Para doon sa Advent season, kung saan magkakadugtong ito. At hindi lang ito bastang message na kumbaga sa ano, ito yung tinapik natin, no? So, brothers and sisters, the theme or yung pinaka-puso nito is for us to turn our hopes into faith. No? Turn our hope into faith. Minsan kasi lalo ngayon, no? Minsan, ano bang gusto nyo? Ano bang gusto nyo makamit ngayong Pasko? Kahapon, ang dami ng tao sa Grand Reno, pero madalang ang Pilipino. Bakit? Sabi ko kay David, ang daming tao, pero walang masyadong Pilipino. Siguro ako kasi wala pang 13 months. Talaga, ang daming tao, pero wala ang Pilipino. Kami lang ni Brother Aaron nakita doon eh. Kami lang yata Pilipino nung sa araw, nung kahapon doon. Pero, wag ka. Pag talagang may 13 months na, puro Pilipino na lang doon. No. So, brothers and sisters, let's turn our hope. No, ano ba yung hope? Let's turn our hope into faith. No, minsan kasi, gusto natin, meron tayong dream. Meron tayong desire. No. Minsan, ang desire natin, baka naman ang desire nyo, pastor, gusto ko kasi tumama sa loto. No. Hindi po ano yun. Hindi po hope yun. Yun ay dream. No. Pantasya yun. No. Nananaginip tayo. No. Nananaginip tayo. Panaginip. No. So, ang hamon sa atin dito, let's turn our hopes into faith. Bakit? No? Yung faith, mga kapatid, no? Ano ba yung definition natin ng faith? No? Sige nga. Ano yung definition nyo ng faith? Ano ang definition nyo ng pananampalataya? Diba? Ang pananampalataya, yung naniniwala tayo na mangyayari. Diba? So, let's turn our hopes into faith, brothers and sisters. Kaya nga, yung ninanais ni Simeon dito, mga kapatid, no? Yung nakikita niya na ang Diyos ang nangako sa kanya, yung kanyang paghintay, yung kanyang pag-asa ay nakapundasyon sa kanyang pananampalataya. So, yung mga promises sa atin ng Diyos, I will never leave you, I will never forsake you, I will send a comforter for you, the Holy Spirit. Lahat yan ay ipinangako ng Diyos. I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Yan ay ilan lamang sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid. At kung alam natin kung sino ang nangako, mga kapatid, nakatitiyak tayo na ito ay mangyayari. At ito yung pangatlo natin, the object of Simeon's hope. Minsan kasi kailangan focus tayo. Ngayong Pasko ba na to, kanino tayo nakapokus? Sinabi mo na, Pastor, sa 13 months, syempre. Kanino ba tayo nakapokus? Maaari ngayon, nakapokus tayo. Pastor, dami-dami na namang liligaluhan. Kaya nga hindi ko maalis sa sermon ko taon-taon. Binabanggit ko na, huwag nyo na lang akong regaluhan para hindi na lang ako magre-regalo. Naalala ko na naman yun. Pero mga kapatid, we must see who is the object. Brothers and sisters, Christmas is the remembrance that God became man. Jesus took on flesh. He entered into space and time and experienced human existence, joy, fame, pain, laughter, food, sleep, prayer, walking, playing.
at kung ano-ano pang naranasan natin bilang tao, mga kapatid. Imagine this, brothers and sisters. Sa pagkahaba-haba ng pag-aantay natin and we have finally reached, o eto na, nasa harap na natin yung iniintay natin. Nang tulad ng ginawa ni Simeon, kinarga niya yung bata at tinignan niya na ito na ang anointed one, ito na yung Messiah. At masabi niya, pwede na akong mamatay. So brothers and sisters, his eyes had seen salvation. His eyes had seen salvation. Jesus is a light in the darkness. Darkness is the absence of light. We know intuitively that the world is not as it should be. That something is broken. Alam na alam natin yan, brothers and sisters. That something is broken sa ating mundo. But God has plan. God has a plan for us. God did something. No? Kaya nakakalungkot isipin, no? That Jesus, pag Christmas, no, naaalala ang sanggol doon sa sabsaban. Isang sanggol na parang sinabi na walang kamalay-malay, walang magagawa. But the irony of all these brothers and sisters, ibinigay siya sa atin, ipinanganak bilang sanggol, lumaki, katulad natin, ngunit hindi nagkasala. Ipinako doon sa krus. At yun, mga kapatid, yung sinabi ni Simeon kay Mary. A sword will pierce your own soul too, sabi ni Simeon kay Maria. No? That the Son of Man, Jesus, must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and the teachers of the law, and he must be killed on the third day and be raised to life. So brothers and sisters, Jesus went to the cross and died. He literally died. Pag sinasabi sa inyo na hindi naman talagang namatay si Kristo, kaya papayag. Kailangan ipaglaban natin yan na namatay talaga si Kristo at siya ay muling nabuhay, mga kapatid. So, brothers and sisters, we have a present hope. Meron tayong pag-asa. Kaya ano yung kasabihan natin? Habang may buhay, may pag-asa. Kasi kinanta pa yung habang may buhay. Kakanta pa ba ako dito? Pasto, bilisan mo, gabi na. No. So, we have a future hope, brothers and sisters, that because of Christ that has risen, we have also, no? We have also the chance, no? We have also the gift of life, brothers and sisters. Ipinakita sa atin kung paano ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay at ganoon din ang mangyayari sa mga tao na kanyang iniligtas, brothers and sisters. Jesus came into flesh. This world is not there, but it is good that the world that God has made, and I will live with hope, with confident trust in God while I live. Ganyan ba? Ganyan ba yung aming sinasabi? That we have the confidence in God na tayo ay mabubuhay ng puno ng pag-asa. Ang sabi nila, mga kapatid, ang tao daw ay mabubuhay, no, ng 40 days without food, 3 days without water, 8 minutes, no? Ito, ewan ko kung narinig nyo ito. 8 minutes without air.
but not a single second without hope. Hindi ka pwedeng mabuhay ng kahit isang segundo lang nang wala kang pag-asa. At alam niyo ba ang dahilan ng napakaraming nagpapakamatay? Alam niyo ba ang dahilan ng napakaraming suicide incidents sa buong mundo is the lack of hope. Nawala na sila ng pag-asa. Kaya sila nagpakamatay. The lack of hope. Brothers and sisters, God has not abandoned us. Hindi tayo iniwan ng Diyos. At hindi tayo iniwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. And the challenge for us, brothers and sisters, is for us to live a life that is full of hope. At bilang mga mananampalataya, minsan, kahit mga pastor na, kahit ano pa yung kalagayan natin sa buhay, no? Ang hirap natin i-share yung pag-asa. Minsan, nakakalungkot man, no? I'm not exempted. At madalas minsan, ganun din ako. Minsan, nakikita ko yung mga negatives. May nagre-reklamo din. Minsan, parang ang hirap, no? Nawawalan din ng pag-asa. Pero mga kapatid, the challenge for us, Christians, kaya nga minsan, o madalas, sinasabi natin, mahirap maging mananampalataya. No, kasi, bakit, pastor? Pag ang isang mananampalataya ay hindi kinakikitaan ng pag-asa, ba naman yan? Lagi na lang nega. Reklamo ng reklamo. Diba? Ang hirap, mga kapatid. Hindi tayo exempted. At alam ko, many of us, and even I myself, nag-struggle din sa mga pagkakataong ganun. But, when we talk about the hope na meron tayo sa Diyos, ibang usapan ito, mga kapatid. We must be bold. No? Kailangan maipakita natin, no, sa ibang tao kung ano yung pag-asang meron tayo. Kailangan maging example din tayo. Na hindi tayo mananampalataya tapos laging malungkot, laging maproblema. Kaya nga, this is a wake-up call or this is a very challenge, no, sa ating mga kapatid. So, balik tayo dun sa intro natin kanina. Are we willing to wait? Or are we willing or waiting enthusiastic sa pagbabalik ng ating Diyos? At excited ba tayo dun sa another lollipop na ibibigay sa atin? Kung makapag-antay man tayo. Wala na, hindi na. Ayaw ko nang mag-antay. Binuksan natin yung lollipop at kinain natin. Pareho lang. Hindi mo alam yung lollipop pala, ganun kalaki yung bibigay sa'yo. So mga kapatid, in this season, no, ng Kapaskuhan, no, nawa sa ating paghintay, no, we always saying that we are already in the end times. Hindi natin alam kung abutin tayo ng Pasko ngayon o ano man yung pwedeng mangyari. Ilang Pasko pa ang isi-celebrate natin bago dumating ang ating Panginoong Hesus. But the thing is, sa ating paghihintay, maging tulad sana tayo ni Simeon, maging halimbawa sa ating mga buhay. Yung ipinakita sa atin ni Simeon na siya ay naghintay
priorities. At dapat alam din natin kung ano yung mga priority natin sa buhay. Alam natin kung sino yung object of our waiting. Alam natin kung bakit natin kailangan panghawakan yung mga pangako niya. At kung paano tayo dapat mamuhay habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung ating mensahe sa hapong ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.